hala, ito raw pong si Bini Abante ay inatake. At siyempre, pag inatake ay patay. So, patay na nga ba kaya si Abante? Kasi ang sinasabi po rito sa balita ngayon, kararating lang pong balita, ay inatake raw po itong si Abante. So, i-assume na lang natin na patay na. So, bakit kaya nagkakamatay itong mga kawatang ito? Ano? Sobra, ano? Talagang nagkakamatay na talaga, sunod-sunod na yung pagkakamatay nitong mga ito. Imaginin mo, talagang hindi na mapigilan yung sunod-sunod ng pagkakamatay nitong mga kawatang ito. Ito po, baka sabihin kasi ninyo na nagpipake news ako rito. Inatake po, kaya siyempre, pag inatake ay, actually po, matagal na po yan. Dati inatake po yan sa mismong kongreso, inatake yan eh. At habang nandun sila sa hearing, bigla na lang pong umupo yan doon sa sahig. Inatake din po yan nung araw, nung sa hearing sila. Ito po ang balita ha. Masabihin nyo nagpipake news tayo eh. Inatake. Yan. Nagbabagag ang balita, mga kababayan. Benny Abante, inatake. Ayan po. Inatake. Tapos, di inatake yan. Tapos, may mga nakapost po dito, may nakapost po sa social media ngayon na yung kulay puti na. Wala nang kulay puti na. Ito na po ha. Kasi, kaya inassume na natin, napatay na nga ba kaya talaga ito si Bini Abante? Sige, tapusin natin to. Ito po eh. Kaya in-assume natin na patay na eh. Ayan. Ayan po. Yan po siya Puti po siya Puti na siya. So, yan po, di patay na nga. Kasi nakalagay dyan ang birthday niya. Born July 15, 1951. Died December 23. Oy, kahapon lang. Isang araw lang. Kahapon. 23. 2025. Ayan po. Yan Puti na po siya. Puti na. So, ibig sabihin, patay na. So, ano nga ba sa tingin niyo mga kababayan? At patay na nga ba? So, ayan po. Ito na po. Dito na po tayo magseryoso po tayo ng reaksyon, no? At anyway, so pero sa totoo lang po di ba patay na si Akop? Kasi may nagpost po yan dyan na hindi raw niya matanggap yung pagkamatay ng kanyang kasamahan kasi barkada raw po pala ni Abante yan si Akop. At talagang masama raw sa loob niya. So ibig sabihin, ay baka hindi niya kinaya yung kanyang pagdadalamhati dito kay Akop. Baka yun na, pinakita ko naman po, nandun sa news, napatay na. At inataking araw. So, pero, yung makikita po natin dito sa mga comment po sa mga social media, comment at saka yung po mga post ng mga ibang kasama natin sa social media, ay talagang sobrang naawa po ako dito sa dalawang ito. Sa totoo lang po. Bakit naman ako maawa? Kasi po, wala po kayong mababasa kundi puro pagmumura, puro pang-iinsulto, puro ang mga comment dyan na mababasa. Buti nga sa mga hayop na ito, nagkamatay na itong mga animal na itong mga magnanakaw na ito. Yun po lahat. Imaginin mo itong dalawang ito, magnanakaw na ito, patay na itong dalawang ito, minumura pa rin. Anak ng putra naman grabe.
O, di po ba? Kaya ganito pala ang kanya. Ganito pala yung inaabot ng mga apiste ng lipunan. Kapag ka namamatay ito, talagang ipinagdarasal pala talaga nilang mamatay na itong mga kawatang ito. Pinagdarasal po pala talaga nila. Kaya talagang puro mura po ang inaabot itong mga animal na ito. Na mabuting araw, namatay na yung akop na yan. Mabuti rin, sumunod na itong abante na ito. Na puro mura po. So, yan ba? Doon pa po sa mga magnanakaw pa rin po dyan. Aba ay mag-isip-isip na po kayo. Yan ba ang gusto ninyong mangyari sa buhay ninyo? Nakalibing na kayo't lahat, minumura pa rin kayo ng taong bayan. Yan ba ang gusto ninyo? Yan ba ang gusto ninyong makita ng inyong mga pamilya? Yan ba yung gusto ninyong mabasa ng inyong mga pamilya? Yung mga putang ina ninyo na sinasabi na mabuti na lang daw at nagkamatay na kayo, mga putang ina ninyo. Yan ba ang gusto ninyong mabasa sa mga comment nitong mga relatives ninyo? Ay kung yan po ang gusto ninyo, ay di choice ninyo na murahin kahit na patay na kayo. Kagaya itong akop at saka itong abante nito, mga patay na, minumura pa. Kaya choice ninyo yan. Okay lang yun. Ayan. Oy, bago po tayo, mamaya na po natin balikan yan. Yun po pala nga, hindi ko nabanggit sa doon sa aking instruction kahapon yung oras ng paglalagay ninyo ng yung barya at saka bigas doon sa pintuan ninyo. At yung pagkuha ninyo ng alas 12 rin ng hating gabi at ilagay ninyo doon sa inyong palabigasan. May mga nagtatanong po kasi kung ano raw po ba yung susundin nila, yung oras daw rito sa Pilipinas o oras doon sa kanila sa abroad. Yung kasi may mga OFW pala tayong hindi nandyan. So hindi nalimutan ko pong may consider yon. Ang susundin po ninyo, ang sagot ko po sa inyong mga tanong dyan sa itong mga OFW natin abroad, ang susundin po ninyo ay yun pong oras ninyo dyan. Oras po ninyo sa abroad, yan po ang sundin ninyo. Halimbawa, Pasko dyan ay late ng 5 oras dito sa atin or advance ng 5 oras sa inyo. Yun pong oras ninyo sa abroad ang inyong sundin. Huwag po yung oras ng Pilipinas. Since na nandyan po kayo sa abroad, at isisingit ko na rin po yung isang ing-ing na nag-comment, nagalit na galit sa akin. Ang sinasabi, akala ko ba galit na galit ka kay Marcos? Sabi ay bakit? Nagpapasok lolo ka dito sa AFP, sa mga kasundaluhan na para iligtas bangag na yan at dapat yan tumalo na lang siya. So bakit kailangan mong magpasaklulo pa na huwag siyang ang tumalon doon? Di ba galit na galit ka kay bangag? Sabi ko. Yun po yung sinasabi ko. Ay, yun, ang hirap po kasi talagang magpaliwanag kapag yun po bang may mga kaltog at mga ing-ing na tao. Una, alam nga naman sabihin ko na yung huwag nyo i-rescue. Ganito yan kahit naman nawagan ako na i-rescue ng mga sundalo, ay nasa binggit yon na magpapatiwakal nga. Tapos yung mga sundalo nandun sa Manila. So bago nakarating yun doon, nagpatiwakal na. Alam nga sabihin ko na, ikaw naman pala. Diyos mo yun, hindi ka makagit. Hindi ka makagits. Kaya po,
Baka naman lumampas ang bagong taon na ing-ing pa rin ikaw, ha? Huwag ganun. Sabi ko nga po ugaliin ninyong pakinggan lang yung mga dinadaldal ko rito. At i-analyze ninyo kung kailan ako nagsiseryoso at kung kailan ako paano ko ba i-explain? O kagaya dati, mayroon akong vlog na tinawag ko si Bongbong Marcos na itong aking Tito Bongbong at aking Tita Lisa. Abay, may nag-comment na maka-Marcos daw pala ako. Yun po ewan ko ba sa inyo? Sabi ko nga po sa inyo, huwag basta-basta magko-comment kasi nga po mababasa po yan nung mga kasamahan ninyo na mga nanonood din dito sa dinadaldal ko. Pagtatawanan kayo at iisipin nila mga tanga at bobo kayo. Kaya huwag na, mas magandang huwag na lang mag-comment at sa halip ay yung mga previous na video ko panoorin mo na lang muna bago ka mag-all the way na mag-comment. Ano? Kasi lumalabas ing-ing ka Yun po, kaya wala tayong kasi-asinso sa buhay kasi marami po sa atin ang ing-ing. Di po ba? Kaya simpleng paliwanag, simpleng kwan, hindi magets. So, ibig sabihin talagang, ay nako, huwag kayong gumaya kay Trillanes. Si Trillanes talaga may saltik na ang ulo. At ing-ing na talaga yan. Huwag yung gayahin si Trillanes. Kayo naman pala. Sa bagay ako naman, kaya nagtatapik kayo kahit na iniisip ninyo, Pasko ngayon. Hindi po, hindi ko po kinoconsider na ngayon po ang kapanganakan ni Kristo. So, wala pong exempt sa araw kung ano man. Anyway, sa susunod lang po, hawag na kayong pan. Medyo alamin nyo muna yung mga ibang videos ko dyan. Pangalawa, ay yun pong nag-comment din dyan na ito mismong t-shirt ko. Bakit daw parati ko na lang daw sinusuot itong t-shirt kong ito? Nandyan po yun sa comment. Wala daw ba akong pambili? Ay siguro nga po, baka naman po pwede mo akong bigyan ng pambili, ng t-shirt para hindi yung parati na lang sinusuot ko. Ganito lang po yan, yung mga mapagmatyag. Pansinin niyo po itong guhit na ito, kulay blue po ito. Kulay blue. Yung pong mga ibang nasuot ko, kulay dilaw po. Ito mismo. Tapos yung ibang nasuot ko, kulay pula po. At saka yung ibang nasuot ko, kulay green po ito. Itong blue. Kaya pansinin po ninyo. At wag agad magko-comment ng nag-iisa lang daw pala itong t-shirt ko kasi ito na lang daw lagi ang sinusuot ko. Ulitin ko, pansinin nyo pagka sinuot ko ito ngayon kulay blue. Panoorin nyo po yung mga ibang video ko na suot ko rin itong ganito. Pero ito naman po, ito mismo ay kulay dilaw, kulay green, kulay pula. Actually po yan, nalimutan ko yung iba Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes po yan at Sabado ang kulay. Dito po kayo magbase. Ayan. At wala daw ba akong pambili? Okay. At kung wala man akong pambili, edi bigyan mo akong pambili. At para iba-iba naman yung t-shirt ko, di ba? Talaga naman. Grabe, pati yung mga t-shirt ko pinupuna, no? Ayan po. So, mabalik na po tayo dito sa
dito sa dalawang magnanakaw na congressman na ito na patay na, minumura pa rin. Yun po yung yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ayaw ko kung hindi kayo matauhan dito. Kasi nandiyan naman po, hindi maikakaila, hindi may tatago yung mga komento ng mga tao. Nandiyan po minumura. Patay na po. Itong dalawang ito, pero minumura pa rin. Ang masama pa dyan, pastor pa man din. Itong putang inang Abante na ito na minumura na kahit patay na. So, anong ibig pong sabihin yan? Ibig pong sabihin yan, para po itong santong kabayo, banal na aso, demonyong abante. Yan po yan. At demonyong akop. Kaya kayo, merisi kayo, pero huwag kayo mag-alala. Sa inyong dalawa, akop at abante, huwag niyong ipagdamdam ang iyong pagkamatay, sapagkat kami man ay nakikiramay. Huwag kayong mag-alala, di kayo nag-iisa. Uod at bulati ay nakaabang na. Di ba? Minura na kayo, o rin pala kayo, pa rin pala kayo. Ayan. Ganyan nga, mga king ina ninyo. Mga buwisit kayo sa lipunan. Mga patay gutom. Ganyan po yung mga patay gutom, walang kakontintuhan. Kaya tuloy-tuloy ang inyong pagnanakaw. Pero, speaking of ninakaw, kung ito man ay si Cabral ay nakaiwas sa tiyak na pagkakabilanggo sa kanya, hindi pa rin siya makakaiwas yung babawiin yung mga kinulimbat nito. So, aywan ko lang kung darating dito kay Akop at saka dito kay Abante na magkabawian din ng mga ninakaw nito mga ito. So, pero imaginin mo, ito sinasabi ko lagi, pero maswerte pa rin talaga ako. Alam niyo kung bakit maswerte ako. Parang ayaw yatang mabahiran ng dugo ng ating Panginoon itong mga palad ko. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sinasabi ko po rito, pag nagkaroon ako ng pagkakataon at nandyan ako, itong mga kawatang ito, gigilitan ko lahat eh. Mabuti nagkakandamatay na lang itong mga ito. Di ba? Talagang gigilitan ko. So, ibig sabihin, ayaw payagan ng ating Panginoon na madungisan itong aking mga palad. So, yan. Isa pa yan. Dahil talagang mas maganda talaga magpakamatay na lang kayong lahat. Ito, kayong mga nakikinig ng mga magnanakaw na congressman at saka mga senador. Mas maganda talaga magpakamatay na lang kayo. Dahil pag inabutan ko kayo, naku po, dito pa lang sa lupa, nasa impyerno na kayo. Dahil hindi ko kayo lalagutin ng hininga ng instant. Lalagutin ko ang mga hininga ninyo ng unti-unti. Maaring mula dito sa bunbunan ninyo, tatalupan ko yan hanggang sa talampakan ninyo. Tapos ilulublog ko kayo dito sa isang drum na suka na kulapulan kayo ng asin, bitsin, magic sarap, suka, sili. Imamarinate ko kayo. Pagkatapos niyan, lilitsunin ko kayo at ipalalamon ko dito sa buayang nandito sa basement ko. Kaya maswerte ka, Akop at Abante.
hindi mo na inabutan itong judgment ko. Dahil pag inabutan mo, naku po, sisiguraduhin ko sa iyo na sa inyo na talagang mababanggit ninyo yung salitang patawarin kayo. Wala po, hindi po ako marunong magpatawad sa mga magnanakaw na tao. Lalo na kung kayo mismo ang nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Bagamat hindi ako nagsiselebrate ng Pasko. Yung mga gusto mag-challenge, mayroon pang pagkakataon. Pwede namin kayong iikot din sa mga iniikutan namin kung ano yung mga handa nila. Pwede pa. Yung gusto mag-challenge sa akin. Pero ako, wala akong handa. Pero itong mga iniikutan namin, may mga handa. Bakit? Kasi ayaw ko namang diktahan sila ng kanilang gusto. Kasi yun ang paniniwala nila. Di, sinuportahan na lang namin. Binigyan na lang namin ng panghanda ngayong Kapaskuhan. Samantalang ako mismo, hindi ako naghahanda sa sarili ko. Makontento ako sa talbos ng kamote, talbos ng kangkong, okra, patatas, carrots, pipino, kung ano-ano. Yan lang ang kinakain ko. Pero itong mga iniikutan namin, may mga handa. Dahil sabi ko nga sa inyo, para na kung ilalagay ko yung sarili ko dito sa kanila, napaka-big deal po yung Pasko sa kanila. Na talagang maghahanda sila kahit papaano. So, binigay ko po sa kanila yung panghanda para sa kanilang magpapamilya. Ganun po. Hindi po ako marunong sumikil ng paniniwala ng ibang tao. Kaya lang ang sinasabi ko lang po dito, hindi po ako marunong magpatawad doon sa mga taong sila ang dahilan kung bakit naghihirap itong mga kababayan ko. Kaya sinasabi ko sa mga kabataan, napa-congressman man at senador, magkikita pa tayo. Sisiguraduhin ko yan. Magkikita tayo. Magsasalubong tayo. At sisiguraduhin matitikman ninyo yung kadimunyuhan ng mga palad ko. Kita niya? Diretso yan. Diretso yung guhit ng palad na yan. Ibig sabihin, pagka nahawakan ko kayo, sisiguraduhin ko sa inyo, lahat ng Diyos tatawagin ninyo. Putang ina ninyo. Grabe kayo. Sa totoo lang, napakawalaan yung konsensya. Kagaya nitong putang ng Cabral na ito, nilimas ang pera ng bayan. Tapos ngayon, ang dami-dami natin mga kabayan, ang hirap na hirap sa buhay. Wala pa masaing. Paskong Pasko, marami po ngayon. Ano sinasabi nila sa aking pagkakuan? Sir, mabuti po at kahit na wala kami sa inyong listahan, nakapag-abot kayo sa amin. Para kahit paano mayroon kaming pagsasaluhan ng pamilya namin. Totoo naman po itong siya, pagka dumadalaw po kami, doon sa mga talagang regular na dinadalaw namin, hindi po maiwasan yung marami pong lumalapit na hindi naman sila kasali.
Pero anong ginagawa namin doon? Itinataboy ba namin? Sinasabi ba namin, "Oy, lumayo kayo rito kasi hindi kayo kasali rito, wala kayo sa listahan ng aming tinutulungan." Yung ba sinasabi ko? Hindi po. Bagkos, binibigyan na rin po namin. Kaya sobra. Kung hindi ko ma-imagine kung gaano sila katuwa. Dahil sa totoo lang, sabi niya, "Sir, sa totoo lang po." Kaya naglakas loob na kaming lumapit sa inyo. Alam namin na darating kayo. Kahit alam namin na wala kami sa listahan ninyo. Ay ito, kahit pa paano matutupad namin yung may pagsasaluhan kami sa Pasko. Kaya po, hindi lamang po ito mga iniikutan namin. Marami pa rin po yung mga lumalapit na iba pang tao. So ngayon, saan ko nga ba kinukuha yung mga pinantutulong ko rito? Pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon. Kailanman ay hindi pumalya ang ating Panginoon sa pagbibigay sa akin ng blessings na para naman pantulong dito sa ating mga kababayan. Yun po yan. Kaya po yung aking mga itinuturo sa inyo, sabi ko nga po sa inyo, kahit na parang duda kayo dun sa mga sinasabi ko, di po ba wala namang masama kung sundin ninyo? Di po ba? Wala naman kayong hindi naman kayo malulugi kasi wala naman po kayong binitawang pera sa akin para magbayad kayo doon sa tinuro ko, di po ba? Wala naman po akong siningil sa inyo na tuturuan kayo ng pangpaswerte at na magbayad kayo. Wala naman po akong hiningi sa inyong bayad, di po ba? At sundin nyo lang po kung ano po yung mga sinasabi ko. Total, sabi ko nga po, wala naman pong masama ang sumunod kung hindi po tayo napoperwisyo. Ang masama po dyan, lalo na po kayong mga OFW na may mga kung ano-ano po mga i-offer sa inyo ng mga tao, lalo na yung mga vlogger po na mga nagpapasaring pa ng mga kung ano-ano, laptop, pakulay, o pangkape. Reviewin niyo po yung lahat po ng mga vlog ko. Mayroon po ba kayong narinig sa akin ng mga ganyan? Wala po. Kung mayroon po kayong narinig na ganyan, ibigay niyo sa akin ang kopya. Babayaran ko 1 milyon. Bagamat wala akong pera na sinasabi dito nag-comment na iisa lang daw itong t-shirt ko, hindi nga raw ba ako makabili ng karagdagang damit ko. Ayan. Pero kung may meron kayo may ipapakita sa akin na nagsabi ako na magpadala kayo ng pangkapi ko, pakulay ko, or laptop ko, or ano pa, cellphone diyan. Kung meron po kayong nakita na galing sa bunganga ko, isend nyo po sa akin at papalitan ko po 1 milyon. 1 million pesos ang ibabayad ko. Ganun po yan. Sabi ko po dito, lahat po ng mga desisyon ko, lahat po ng mga iniisip ko, kailanman hindi ko po pinagsisihan. Kung ang magiging desisyon ko ay katayin lahat itong mga magnanakaw na ito, na mga politikong ito, congressman man o senador, yun na po ang desisyon ko. Hindi na po mababago yan, walang kapatawaran. Sabi ko nga po, hindi po ako marunong magpatawad sa mga animal na nagpahirap sa mga kababayan ko. Kung personal ko lang po yan, madali po ako magpatawad. Kagaya na lang nung 999 na mga ex-girlfriend ko. Kasi personal ko po yun eh. Ulitin ko, doon sa 999 na ex-girlfriend ko,
Lahat po yan niloko ako. Pagkatapos kong mabilhan ng BMW, pagkatapos kong mabilhan ng kung ano-anong nire-request, tricycle, jeep nung tatay nila, grocery, maibigay kong lahat yan. Maibigay ko lahat yung mga luho nila, maipag-shopping kung halos kunin na nila yung buong laman ng SM, at kung ano-ano pa. Pare-pareho. Pagkatapos nun, makita-kita mo, may ka-holding hands ng iba. Pero nagtanim ba ako ng sama ng loob sa kanila? Hindi po. Bagkos ipinagdasal ko sila na ang sinasabi ko sa kanila, yun lahat buong nanloko sa akin. Kaya sabi ko, kung sa sarili ko, madali ako magpatawad. Pero kung sa ibang tao, hindi ako magpapatawad. Kagaya po nitong mga kawatang ito, sila ang nagpapahirap sa mga kababayan ko. Yan ang walang kapatawaran. Doon sa mga girlfriend ko na nanloko sa akin, anong sinabi ko? Sana nga, maging masaya ka sa ipinagpalit mo sa akin. Yun lang ang sinabi ko, wala nang iba. At talagang totoong taos pa sa puso ko yung pagsasalita na yun, hindi po sumpa yun. Pero ang pinagtataka ko, sa halip na yun ang mangyari, yung ipinagdasal kong sana maging masaya, marami po sa kanila ng sari-sari pong mga dilubyong inabot. Kagaya po nung isa. Noong na yun, nahuli kong may holding hands na iba. So, nung nahuli ko na, di siyempre natural, hiwalay na kami. Hanggang sa nakipag-live-in siya doon sa holding hands niya. Pero lahat ng mga pinamigay ko, hindi ko na po binabawi yan. Hindi ko na po binabawi. Kahit na pwede kong bawiin. Kagaya halimbawa ng kotse, pwede kong bawiin pero hindi ko na binabawi. Yung ipinalit niya sa akin na sinabi kong sana maging masaya ka na lang, nakipag-live-in siya ron, anong nangyari? Araw-gabi, bugbog sarado ang inaabot niya. Lahat ng mga ipamigay ko na ibinta nila dahil sa pagsasyabo ng boyfriend niya ang sinamahan niya. Hanggang sa kabubugbog, nagkaroon na ng TB, ikinunpay na sa hospital, nung nakakunpay na sa hospital, humingi ng tulong pa sa akin. Anong sabi sa akin? Baka naman pwede mo akong tulungan kasi nandito ako sa hospital, nakakunpay na ako. Mayroon daw akong malalang sakit sa TB. Anong ginawa ko? Pinutusan ko yung sekretary ko sa hospital na yon. Tinanong ko kung magkano yung babayaran. Nung itinawag sa akin ng sekretary ko na ganun kalaki ang babayaran, sige, bayaran mo lahat yan. Binayaran ng sekretary ko. Makalipas ang 1 linggo, na nakauwi sa kanila dahil nga talagang wala ng pag-asa, namatay. Ano ang sumunod na pangyayari? Pumunta sa akin yung nanay at tatay niya. Noong naging girlfriend ko na yun. Lumuhod sa akin. Sabi, wag po kayong lumuhod sa akin, wag. Pinatayo ko sila. Walang-wala daw sila, hindi raw mailibing yung anak nila. Anong sabi ko? Magkano po ba ang babayaran sa punerarya? Ganito, ganun. O sige po, bayaran niyo. Yun pong lote sa sementeryo, magkano po ba ang bayaran? Ganito, ganun. Binigyan ko, doble pa. Yan pong iba, sabi kong ganyan, panggastos nyo doon sa mga bisita. At yan po, maayos na libing yung binayaran ko para doon. Niloko ako. Doon po, ipinapaliwanag ko lang po sa inyo na ako po yung taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob pagka sa sarili kong problema. Pero dito po sa mga animal na mga putang ina, mga politikong ito, na kongresistang ito, mga senador na ito, walang kapatawaran sa akin. Sinasabi ko po sa inyo, talagang papatayin ko ng mga
unti-unti ito na para magkuhan sila. Walang kapatawaran sa akin to. Ayan po yan. Yung isa na namang, sa 999, pare-pareho. Yung mga kuhan ito, modus. Aywan ko ba? Kung bakit hindi makontento itong mga apa na ito. Yung isa, sige, may oras pa naman tayo. Yung isang girlfriend ko, ganun din. At iba naman ang hilig doon, mga alahas naman ang hilig doon. O, edi dinala ko doon sa kwan. Doon sa talagang gumagawa, alahero talaga yon na talagang pinakasikat na alahero. Ay mayroon naman tayong mga kamuting dilaw, di ba? Nigay ko, sige, lahat ng mga alahas na gusto mo, sabihin mo rito sa alahero, gagawin. Kung ilang kamuting dilaw din ang naubos doon. So, ibig sabihin kung ilang milyon din po yun. Kung isang kamuti na dilaw, noong mga nakaraang kwan po, 3.6 million na. Ngayon pa kaya. Yung isang kamuting dilaw, 3.6 million na yun. O 3 ang naubos doon. Pagkatapos noon, yun pa rin, yun din. At nanloko rin. Niloko din ako. Pero anong sabi ko sa kanya, sana ay maging masaya ka. Makalipas lang, yung panluloko niya, makalipas lang ang isang buwan. Pinatay din nung kanyang sinamahang lalaki dahil addict din. So, hindi ko po hiningi yun. Oh, ganun. Wala po akong sama ng loob sa kanila. Doon sa 999 na naging ex ko, wala akong sama ng loob sa kanila. Pero lahat yan mga manluloko. Lahat yan mga kwan. Lahat yan mga makakati ang mga tinggil. Lahat yan. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob kahit anong ginawa nila sa akin. Kaya maingat na ako ngayon. Kaya ngayon kahit na napakarami, 1 kilometro yung mga nakapila na yan na gustong ligawan ako. Pero sabi ko sa kanila, pagka may pumupunta sila rito, pag may time ako, kinakausap ko naman sila. Ano ba nakita nyo sa akin? Sabi ko ganyan, gusto nyo ako ligawan. Ang tanda ko, 177 years old ko na. Ay, wala raw wala raw problema. It doesn't matter daw. Okay, sabi ko ganyan-ganyan din kako yung sinabi ng mga kwan, ng mga nauna kong girlfriend. It doesn't matter din. Sabi ko, mas maganda pa sabi ko, ito, binigyan ko ng sobre na kwan, ito, wag ka nang bumalik sa akin na yung may iba pa, sige, kung ano lang kayo, isa-isa kayong rapid sa akin. At tinatanong ko kung anong dahilan, kung bakit gusto nila akong ligawan. Ito, sa iyo, wag ka nang bumalik. Ito sa iyo, wag ka nang bumalik, ha? Ayun. Kaya doon nagwakas yung kwan, yung kasaysayan ng pag-ibig ko. Di ba? Ganun lang. Kisa naman sa tanggapin ko, ganun na naman ang mangyari, edi maganda, bigyan mo na sobre at sabihin mo, huwag nang bumalik. Anyway, at sana po lahat ng aking mga subscriber masaya ngayon at hindi pinagdaraos ninyo ang Kapaskuhan. At sana masaya kayong lagi at pero ang importante po ron ay malayo sa inyo ang anumang uri ng sakuna, anumang uri ng sakit, anumang uri ng problema sa buhay. Sana mailayo sa inyo. Importante po rito ngayon, swerting walang katapusan ang darating sa inyo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At sabi ko,
ibigay na sa inyo ng diretso ang blessings na para sa inyo. Maraming salamat. Mahal na mahal ko po kayong lahat.